Tumama ang bagyong Agon sa lugar namin. At syempre, sa farm. Jambol! Kamusta dyan sa farm? Nagtumbling ka ng grower house! Tapos, kumaitot yung may sisiw. May natubo pang niyaw. Tapos putas na rin kubo. Nilipat ng bubong. Ito ang naging epekto ng bagyong Agon sa aking farm at negosyo. Ano na nangyari? Maraming kinailangan gawin sa kasagsagan ng bagyo para mailigtas ang maaaring iligtas. Tara! Medyo umina na ang hangin, pero meron pa, pero kailangan ko nang pumunta sa farm. Dahil doon sa tumoob nating dalawang grower house, kailangan natin at least may bangon yun. So may backup naman na tayo doon. Pero tingnan muna natin aftermath dito sa bahay. Ang nakakalungkot, yung ating brooder house, magkadikit yan, oh, yung bubong na yan. Ibig sabihin, tumabingi yung ating brooder house. Yan, oh. Kasi ating mismong brooder, mukhang okay naman siya, pero yung electric niya ay hindi tayo sure kung gagana yan pagkatapos. Ang masama ay may parating tayong sisiw in 2 weeks time. Check natin sa farm. At ang tanong, nandun pa ba ang tulay? Tingnan natin. Yung tulay ko, baka wala na rin yun. Ay, ang laki nga. Nako, negative dito. Magbumotor ako papunta doon sa kabila. Naglakad na ako kasi mamaya hirapin din tumawid yung motor dito sa talagang daan. Kaya natin. Sa daan ko papunta sa farm, may natanong ako kung nakakadaan pa dito. Pero nagulat ako at napamura na makita ko ang sitwasyon. Wala po! Katakot! Tingnan nyo naman. Wow! Okay, may napanggit sa akin na possible na may ibang daan doon. Try natin, makikiraan tayo. Makikiraan tayo dito sa private property na to. Daan na naman talaga siya. Pero ang tanong, kumakadaan ba dun sa ilog? Ayun, sinurte tayo. Mataas ang tulay dito. Wala masyadong harang, kaya kalmado yung daloy ng tubig. Oh. Okay, ito na. Nakatawid tayo sa wakas. So, to the farm in first glance. Pagdating ko sa farm, inassess ko at nilibot ang farm. So, ating bakahan. Diba, inimpis natin energizer. So, wala mang concern. Ang dami lang kalat din. At sa ating 4 na baka ay okay naman. Good thing yung ating goat house. Matibay. Andito pa. Pag kami pa naman ang gumawa, oh. Boom! Yung ating gripo. Tanggal ang bubong. Ang ating greenhouse. Buo. Ating garden. Sira. Yung greenhouse naman natin, nakaligtas. Pero hindi ko alam kung anong damage niya. Mukhang nag-effective yung paglalagay natin ng tali. Pero, let's see inside. Yun. Ito na nga, sinasabi ko. Butas. Boom. Ito ang pinakamatindi. Grower house natin. Nadala. Sa ating mga manok. Basang-basa. Yung bedding nila, basa din. Sira ito. Ito, ang matindi. Yung ating dayami. Sira. Ang dami na tumbang nyog. Sobrang kalat. Yung ating niready na chickenarium kahapon. Nahubadan siya pero may masisilungan pa rin naman mga manok. Pero thankfully meron tayong dahon ng nyog. Kaya naging somehow safe yung mga manok natin. So okay naman yung system natin na nagsasara, pero ito ating mga netting, boom,
sira. Ito isang matinding nasira. Yung ating farmhouse. Yung bubong. Ando na. At ang ating mga chickenarium. Ito chickenarium natin na to na bakante. Dahil wala siyang palapa. Yun, nabuwal. Natanggal yung kanyang lagay na bubong. Tapos dito naman, ang daming nyug na natumba. As in, sobrang dami. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima ang napipilang ko. Lima. Tapos yung mga saging natin, nakatumba na lahat. Chicken tractor na to, natanggal yung bubong. Good thing yung ating tandang at yung sa ating Tres Marias na chicken tractor, intact sila. Very good. Kaso gutom na sila. Yan, intact. Intact, pero basang-basa sila. Basa sila at gutom. At ating mga layers, intact yung chickenarium natin, pero basa sila. Oh. Talagang basa sila. At yung ating fence ay kailangan ayusin. Buti na lang may available ng mga makakatulong. Oh, ito ang plano, ito ang plano. Ibabangon natin ito, yung bedding natin ay papalit muna natin ay dayami. Kukuha tayo sa ilalim. Baka mabasa pa rin ito sa pag pinalitan agad natin ng bualaw eh. Basta ang atin lang objective ay yung hindi makakalabas yung ating mga manok. Basta-basta. Ano? Ate ngayon, atin muna ang bubuhatin para mapwesto saka tayo mag-dilinis. Inaddress namin ang kailangan ng immediate attention. At ito nga ang grower house na may laman na batch 20. Yung ating bedding na basa, kasi sobrang basa niya. Hindi magkakaiga yan. Mamamatay ang ating mga manok dyan. Then, pag okay na, saka natin ilalagay. Then, papalitan natin bagong bedding. Mabilis talaga pag marami nagtatrabaho. Hoy, kaway kayo, kaway! Okay, so malinis na. Bubuhatin na natin sa pwesto yung ating grower house. Okay, dayami. Lagyan natin ng dayami. Pipili tayo ng tuyong dayami para mga manok natin mapapasok na natin at matuyo na sila. Tatlo kami magdadayami para malagay na natin makapasok na itong mga manok. May tatlong mag-reinforce dito sa atin. May magtatahe. Yan, teamwork tayo para mabilis tayo matapos. Kasi yung ating mga manok magpapanik na. Kailangan nila makapasok. Ay! Nakapasok na yung mga manok. Basang-basa sila. Takot na takot pa. Pero mamaya, pag naayos na natin lahat, magiging safe sila. Okay, natunti na sila matutuyo niyan. Linisin lang natin yung mga feeder. Kaya wala tayong choice kundi lagyan yan ng feeds kahit basa. Yung feeds ang tutuyo dyan. Tapos game ha, ito yung nagtatali. Yung ating mga nagsusuporta. Yung outlet sa hydroponics oh, tanggal. Ito yung mga wire niya oh. Pinatay ko na ang breaker, huwag kayong mag-alala. Yan, gutom na gutom sila oh. Confident naman ako na basta matutuyo kagad sila, hindi sila magkakasakit. Sure ako dyan. Okay, nasolve natin tong sa ating grower house na may laman na batch 20. Ang dami pa natin kailangan gawin pero tayo lang tayo. Yung pinaka kailangan sa ngayon muna yung ating unahin kasi hindi pa rin tayo makapag full blast kasi yung ating ulan at hangin ay nandito pa rin, medyo delikado pa pero kailangan natin gawin ito sa ngayon para sa ating mga alaga. Pinagtulungan na namin lahat. Sabay-sabay na matapos. Kasi may isa pang pinaka malaking problema. Binaha ang lugar ng shop. Kailangan natin makita kung ano nangyari sa shop.
So pinalitan namin ng net ito kasi nadurog yung net. Itong ating na dito, tatalian natin. Tapos check lang natin yung ating mga alaga sa loob. So okay naman dito. Walang tayo ng feeds para sa baka, kambing. Ginawa rin namin ng mga chores kasi gutom at uhaw na panigurado ang ating mga alaga. Okay na tayo dito sa ating baka. Bigyan natin feeds ng kambing. Nampiyasan sila kaya sila ay basa. Pero mahina naman ang ulan, wala nang hangin kaya sila ay matutuyo na. Bukod sa akin, na-stress lahat ng alaga natin sa bagyo na to. Layers na lang, layers ang ating tingnan. Kamustahin natin ang ating layers. Walang damage dito kasi naging advantageous pa yung ating nilagay natin mga palapa dito. Tingnan natin sila sa loob. Ginagyo na, marami pang itlog, Japol. Feeds din para sa ating kandang at sa Tres Marias. Yan. Mula sa natumbang nyog, pakinabangan natin. Parang galing sa rep. Okay, ang mission natin, papuntang shop. Basang-basa na kami pero kailangan pa pumunta sa shop. Nag-text kasi sa akin ng landlord na maaari daw binaha ang mga gamit ko dito. Grabe pinagdaanan natin para makalabas pero nakaharang pero prepared kami. Sa daan, kita ang mga damages lalo na sa mga pananim. May na-aksidente pa. Malayo pa lang ang tricycle, kita na namin ang baha. Kaya tumalon na lang ako at nauna sa shop. Buti na lang, hindi binaha. Pero ang alon ng tubig mula sa dumadaan na sasakyan, nasa inyo ng pagkabasa ng loob nito. Hindi muna kami nag-ayos dahil baha pa. Mawawala na lang ng saysay. Kinabukasan na lang kapag humupa na ang baha. Ano na nangyari? Pagka-uwi, nagkainan lang kami na may mainit na sabaw na noodles. Hindi naman damage na nangyari sa ating mga negosyo. Pero nagawa na natin ang kailangang gawa ng paraan. Pero sunod, kailangan pa nating linisin ang farm at ayusin na pa ang mga kailangan ayusin. Yun lang, maraming salamat, subscribe and peace!